Ang matinding init ng araw nagagamit bilang alternatibong energy source. Kaya sa isang exhibit sa Rizal Park sa Luneta, bida ang iba't ibang solar-powered na mga gamit na layong ipalaganap ang kaalaman tungkol sa solar energy. Ang mainit na balita hatid ni Rida Reyes. Mga pinagsama-samang bote ng mineral water, pinagluma ang Christmas lights, gamit na electric pipe at mga plastic case. Aakalain mo bang dahil sa mga ito at sa sikat ng araw, maaari ka nang magkaroon ng kuryente? Ito ang laman ng solar pavilion na binuksan sa Rizal Park sa Maynila. Bahagi ito ng adikaing maipaliganap ang kaalaman tungkol sa solar power energy. Yes, you can have electricity, but we're also one of the highest electricity costs in Asia. Why not complement it with a free energy resource? No, I mean, that's money that can go into education, a better life, and at the same time lowering the carbon emissions into the atmosphere. Ang volunteer engineering students na ito, ibinida ang mga simpleng boteng ito na pwede raw maging ilaw sa bahay. It's very fascinating to actually apply what we have learned and at the same time help the community. Nakibahagi rin ng kilalang environmentalist at adventurer na si David de Rothschild. It's innovation that everybody can access. We've got a great trash problem around the world because we call it trash instead of resource. And so this is a resource center that you're standing in, and I congratulate everyone for doing this. Bukas sa lahat ang solar pavilion hanggang sa Hunyo. Libre ito at swak sa mga estudyante na nais pang matuto ukol sa renewable sources of energy tulad ng solar power. Dito merong educational component, no? Oo, tapos hopefully makakasolve ito ng poverty, no? Kasi kapag nagamit natin ang lahat ng mga recycled materials para magamit na power, so nakakatulong sa mga mahihirap. Ayon sa mga eksperto, maaaring makatulong ang ganitong teknolohiya sa Iligan at iba pang bahagi ng Mindanao na nakakaranas ng rotational brownout. Rida Reyes, GMA News.